matapang at nakakatakot lapitan. Yan ang mga buhaya. Pero para sa reptile lover na si Joey, may tuturing din silang alaga. Nag-start kami is 2018. Tapos nagkaroon kami ng physical store. So parang magiging main attraction kung meron kaming crocodile. So nag-decide yung boss ko na bumili tsaka pang-alaga. Matagal na panahon ang hinihintay bago makapag-reproduce ang buhaya. Itong nasa likod ko, bata pa eh. So bago natin sila ma-breed, mga 10 years pa. So pagdating sa breeding, wala pa kaming plano. Pero teka, ano nga ba ang mga pagkakaiba ng crocodile at alligator? V-shaped ang bibig ng crocodile habang U-shaped naman ang sa alligator. Natural na agresibo ang mga buhaya, kaya hindi sila basta-basta ang pwedeng alagaan. Lahat sila aggressive, yung tipong pagbukas mo pa lang ng cage, manunugod na. So right now, meron kaming dalawang species ng crocodile, the Cayman and the Mindorensis. So si Cayman, siya yung lumalaki ng 5 to 6 feet lang. And then si Mindorensis naman, lumalaki ng mga 15 feet above. Depende siguro sa enclosure niya. Hindi siya pang beginner's pet eh. So kailangan talaga may enough knowledge ka kung gusto mong mag-alaga ng crocodile. Pinapakain namin sila ng mga raw chicken or anything na meat, raw meat. Then minsan naman mga rodents na buhay. And pag kumain sila, mga twice a week lang naman eh. Hindi sila katulad ng mga regular pets na kailangan daily. Kailangan ng protective gear bago lapitan ang mga buhaya. Always use gloves, yung makapal, para pag kinagat ka, kasi kakagat talaga sila. Always relax ka lang. Huwag mo silang pangunahan. Kasi pagka pinangunahan mo sila, so magiging aggressive sila, kala nila prey ka. High maintenance daw talaga ang pag-aalaga ng buhaya. Matagal yung buhay nila, so it's a lifetime commitment. Plus, lumalaki sila ng malaki, so kailangan nila ng enough space. Kailangan meron kang enough fund for their food, especially pag adult na sila. Kasi the more na malaki sila, the more na mas malaki sila kumain. Space, it should be 10. Kasi lalaki sila. Time, 10 din. Family or child friendly, so I should give like 3, 4. Kasi hindi talaga sila family friendly. As pet lang talaga nakakulong. Cuteness, 8. Kaya naman mga kapatid, kung nagpaplano kayong mag-alaga ng buhaya, wala namang masama. Pero kailangan lang talagang ihanda ang sarili sa kanilang mga kakaibang katangian at syempre, kailangan legal. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.